To be continued. Chapter 2. Ay, wait lang. Maghanap ako ng mas magandang chapter. Magarbong kasal now. Pulubi later. Yabang, upgrade. Ay, magbaon party. Sobrang matulungin. Parang maganda to. Chapter 7. Sobrang matulungin. Sa page 33. Ito, babasahin ko to ha. Naranasan mo na ba ang akuin ng problema na pinansyal ng iba? Yung hindi naman ikaw ang nangutang, nanghiram o hinahabol pero ikaw ang nag-ayos. Sobrang stress ka na ba dahil dito? Ipinagmamalaki ko ang kulturang nakagisnan natin na may malasakit sa mga mahal sa buhay. Pero, meron din naman tayong tinatawag na sobrang matulungin na hindi na nakakabuti. Lalo na kung walang naiiwan sa pinaghihirapan mo. Paano mo malalaman kung sumusobra na ang pagiging matulungin mo? Okay, ito. Nangutang para may maipautang. Binabayaran at inaako ang problema ng iba. Nahihirapang tumanggi kahit wala na. Walang-wala na. Bigay ng bigay kahit sagad na. Ito mahirap sa sa iba, medyo parang nahuhulog kasi siya sa para kang nagyayabang, although hindi mo na kayang tumulong, pero sige, ipapakita mo, push, sige, tutulong ka pa para lang masabi nila na meron pa, kaya niya pa, yung parang ganun. So parang hindi din siya mabuti. Sabi nga nila, 'di ba? Turuan mong maghuli ng isda, 'wag mong bigyan ng isda. Okay, next. Bakit nga ba may mga taong sobrang matulungin to the point na nakakalimutan na nila ang kanilang mga sarili? Utang na loob. Ito. Naka-bold. Ito siguro ang pinakamahirap bayaran. Ito ay isang klase ng utang na walang hangganan. Hindi mo malaman kung kailan ka makakabayad ng buo rito. Ang tanong ko na lang sa mga taong may ganitong klase ng utang, kailan ito matatapos? Hindi makaintindi. Ay, hindi. Hindi makahindi. Hindi makahindi. Ang alam mo lang sabihin ay, oo. Hindi ka marunong tumanggi at humindi. Yes ka na lang ng yes dahil natatakot ka na baka may masabi silang hindi maganda tungkol sa iyo. At para wala silang masabi, kagat-labi ka na lang kahit labag ito sa kalooban mo. Tinitiis mo na lang ang kahirapan para lumigaya ang ibang tao. Giving too much. Okay lang naman tumulong basta huwag lang labis-labis. Look, I emphasize the word too. Why is that? Minsan kasi bigay tayo ng bigay kahit way beyond our capacity or what we can only afford na. Akala kasi natin yun lang ang paraan para makatulong tayo, but it's not. Remember the old proverb that says, give a man a fish. Ito na yung sinabi ko kanina. Give a man a fish and you feed him for a day. Teach a man to fish and feed him for a lifetime. Ibig sabihin nito ay huwag natin silang hayaang sumahod lang sa biyaya. Instead, give them advice. Teach or educate them on how to succeed para ma-motivate din sila to do the same thing and produce their own bread and butter. Kaya ang ending nito, nakakalimutan ang sariling pangangailangan. Nakakalimutan ng sariling pangangailangan. Gustong mag-ipon pero laging nagpapahiram sa iba ng pera. Gustong mag-invest pero kulang ang pondo dahil lumapit ang isang kaibigan. Gustong magtayo ng business pero naubos ang kapital dahil pinambayad sa utang ng kapatid. A lot of opportunities will be lost kapag patuloy tayong nag-all out sa pangailangan ng iba. Set your priorities first and just offer what you can nang hindi nagsasakripisyo ang sarili. Hindi ba parang ang damot ko? Okay, medyo parang hindi ba parang ang damot ko? Parang papasok
to para kang makukonsensya na kaya mo namang tumulong, meron kang may itutulong, pero hindi mo isasagad yung tulong mo. Medyo makukonsensya ka doon na part. Absolutely not. Lahat tayo ay binigyan ng pagkakataong makapagtrabaho at humanap ng diskarte. Allow them to learn on their own. Others become dependent on you. Ma, wala nang pang tuition ng anak ko. Sige, ako na ang bahala. Friend, may utang kasi ako sa credit card. Tulungan mo naman ako. Sige na nga, may extra pa naman ako dito. Baka meron kang kaunti dyan, pambayad ko lang ng kuryente tubig. Na naman, ano ba yan? Oh, ito. Tika. Kung mapapansin natin, mapagbigyan lang ng isang beses ang iba, pwede na silang maging abusive at lalapit sa iyo. Ang nangyari tuloy, wala nang naiipon. Nangungutang na tayo para may ipautang sa iba. Tayo ang naghihirap habang iba ay maginhawa. Stressful life. Hindi ka na makatulog ng mahimbing. Alam mo kasi na wala ka nang matatanggap na sweldo dahil sa dami ng kaltas. Hindi mo na rin alam kung paano haharapin ang mga taong pinagkakautangan mo. Ang ending, you will live a very unproductive and stressful life. Again, hindi masamang tumulong at may ipahiram. Pero kung ikaw ang masasagab, matuto ka namang tumanggi. Minsan. Okay, may pa-exam siya ulit. Sino ang mga kadalasang tinutulungan mo pagdating sa finances? Sa paanong paraan mo sila pwedeng tulungan ng hindi nauubos ang budget mo? Are you willing to teach them how to fish instead of giving them a fish?